Nandiyan na sa linya si Maritime Law Expert Professor Jay Batumbakal. Attorney Jay, magandang umaga. Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng kikinig. Magandang umaga. This is Aljo Bendio with Congressman Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Sintado Reload. PTV at Radyo Pilipinas. Attorney Jay, let me ask your opinion. Yung opinion po ninyo. Itong research vessel sa Catanduanes, ilang araw na pala dyan. At hindi man lang natataboy ng ating mga otoridad. Ang tanong po ng ilang netizen, natatakot na ba ang ating otoridad, ang ating Navy, Coast Guard na tabuyin ang mga ito? And what kind of signal are we sending to China na we cannot drive them away in our own territory? Napakalayo na po ito sa West Philippine Sea. Hindi na nila pwedeng sabihin na nasa South China Sea dahil ito po ay Pacific Ocean, Sir Catanduanes. Ano ho yung impression nyo rito, Mr. Attorney Jay? Well, uno po yung sa hindi natin mataboy kasi daw, may nakausap kasi ako, yung assets kasi natin nakadeploy lahat sa Balikatan. Yun, kabila. Kaya medyo malayo ang panggagalingan pero meron daw silang pinapunta na doon. So naghihintay lang tayo siguro. Yung Coast Guard natin, Attorney Jay, meron po tayong Philippine Coast Guard. Alam ko ho, dyan sa may parte dyan ng Bicol, meron ho laging may Coast Guard station tayo dyan. Hindi ba nila mapadalhan yan? At para sabihin, hindi naman po, wala naman pong water cannon yung research vessel na maano man yung Coast Guard, umakyat sila. They have the authority to board that ship, Attorney Jay. Di po ba? Well, opo, no? Pero yung nga, ang problema yata, hindi natin alam sa ngayon kung nasaan yung assets nila dahil na parang nakadeploy lahat para sa Balikatan, no? Baka nga po merong malapit doon na baka yun nga yung sinabi nila ng NSC na pinadala daw nila. Okay. Nasa linya Sir, Attorney Jay, sandali lamang po. Sandali, papasukin lamang ho namin si Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Commodore Trinidad. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning to you, Commodore Trinidad. Good morning, Kong. Opo. Good morning, Kong. Good morning, Aljo. At sa mga taga-subaybay niyo, sir. Good morning to everyone. Ano po nga actions ngayon ang ginagawa ng Philippine Navy to dito po sa research vessel ng China nasa Catanduanes ngayon? Ito po ba ay pinuntahan na ng Navy natin dahil 3 araw na po sila dyan, may ginagawa po sila. Can't we drive them away and tell them nicely na pwede po ba umalis na ho kayo kung ayaw natin silang hulihin, Commodore Trinidad, sir? Yes, sir. Sir, we monitor the presence nung sila ay umalis sa Shenzhen, China. I think 21 or 22 April. The ship traversed the Batanes Group of Islands, mga 25 April, and then bumaba sa Eastern Seaboard. When it got to the waters of Catanduanes, we noticed a zigzag pattern, which is indicative of performing some maritime research or studies. And then we coordinated with Naval Forces Southern Luzon and the Coast Guard there. Okay. Supposed to be, sir, yesterday may papadalang barko, but the other day, medyo malakas po yung alon. They rescheduled it for today. Unfortunately, the other night, yung isang gabi, Kong, bumaba to Eastern Samar yung Shenku. So we are now coordinated with Coast Guard Eastern Visayas and Naval Forces Central for an appropriate vessel to be able to check Shenku. Shenku is now about 45 nautical miles east of Southern Samar. EEC pa rin. Nasa EEC natin yan, di ba, Commodore? Itaboy na Yes, natin. sir. Yes, sir. Itaboy na daw natin, Commodore. Paalisin na daw. We have told the Coast Guard, sapagkat ayon sa UN, sa UNCLOS, Kong, UNCLOS is silent on maritime research. Different coastal states have different practices. Ang US, their stand is hanggat military purpose, they don't need the consent of the coastal state. Sapagkat UNCLOS covers more of exploitation for economic purposes. China will confiscate the data. Tayo, wala pa tayong but we have told the Coast Guard already to prepare a ship para ma-check ang Senku. So, what will we do now, Commodore Trinidad? We will just let them stay there because we do not have laws to arrest them or to bring them into custody for violating, for entering our territory, Commodore? Is that what we're saying? Yes, sir? Kong. This could be a gap that we could be able to study. But from the operational side,
we will have to check anong ginagawa nila. Check It is for exploitation, for research, for military use, or whatever. Yun Correct. ang sa operational side. Correct. Kung research, di po ba, still they have to ask permission from the Philippine government. So anybody can just go through our waters, sail through our waters without permission in the guise of research. Commodore, is that what you're saying, sir? Tama po ba yon? Hindi dapat ganun kung ano. Hindi dapat ganun. We should have the capability to be able to interdict, to check whoever violates or comes into the EEZ to perform acts that will be inimical to national interest. Dapat may kakayanan tayong ganon. Sir, kung 45 miles away ito sa Lapit Southern Samar, hindi na po ito easy. Ito po teritoryo na ho natin kung 45 kilometers or miles po ito. Di po ba? I don't think ito ay easy na. Pag nasa 45 nautical miles ito, pasok po siya sa ating teritoryo, Commodore Trinidad. The limits kong of the 12. territorial sea is 12 nautical miles. Okay. The EEZ is 200 nautical miles. Exactly. Labas Pero po ng ating territorial sea, pasok po sa ating EEZ. ang problem kasi dito, Commodore Trinidad, what I'm looking at, tinitesting po tayo. And then meron po silang magiging excuse na ngayon na nasa EEZ lang naman kami. Eh tayo nga doon sa West Philippine Sea, EEZ natin, hindi. They're already claiming it's their territory. So, it's kind of unfair lang naman na Commodore kung sasabihin nilang nasa EEZ, this will be their excuse at saka research vessel. Sandali lang po, Commodore Trinidad po, sandali lang po because we have a maritime expert po, si Professor J. Batumbakal. Papasukin ko lamang po if you can hold your line, sir, para I will just get some idea. Prof. Batumbakal, you've heard naman po na sa EEZ, research po ito. Hindi masyado mahigpit ang UNCLOS dito at wala pa tayong mga batas dito. What is your take on this, Attorney J? Well, una po, no, totoo po yung nasabi nyo, kailangan ng consent po ng Pilipinas para mag-conduct sila ng marine scientific research sa ating EEZ. At base nga dun sa observations po ng Armed Forces, nakita nila na nagko-conduct nga ng MSAP dahil nakitang nag-deploy ng equipment. Ngayon, ang problema po natin sa ngayon, wala tayong penalties for unauthorized MSR, no? At wala ring batas specifically on MSR. Isa nga ito dun sa mga proposals dun po sa legislature na pending sa ngayon, no? Pero hintay dapat pasunod dun sa Maritime Zone Act na enactment. Hindi, ang sa akin lang, Attorney J. Batumbakal, bakit hindi natin ipatikim sa kanila, pinapatikim sa mga mangingisda natin, sa Coast Guard natin, na tinataboy sa Ayungin Shoal, bakit hindi po natin maipatikim sa kanila? And this is what my question is right now sa Navy and Coast Guard. Bakit hindi ninyo paalisin itong barko na ito? Eh wala naman palang permiso sa atin. Tama po ba yung stand natin kung itaboy sila, Professor J? Opo naman, dahil nga nagko-conduct sila ng unauthorized na MSR, may karapatan po tayo to demand yung cessation ng research. Pero ang nakikita ko pong challenge sa atin ay yung operational nga na nabanggit ni Commodore Trinidad. Una, mukhang tumakbo na sila. No? Nung huling report, nandun sila sa may Northern Samar. Tapos ngayon nasa Southern Samar na pagkatapos silang mabalita. No? So mukhang tumakbo na in that sense na naitaboy ng atensyon. Pero yung pong ating mga barko, nabanggit din po ni Commodore, no, yung sea conditions, medyo na-delay tuloy yung pagpadala ng barko. Tapos diyan po sa site na yan, sa Pacific, medyo mahirap talagang mag-operate diyan, no? So ang siguro dapat magiging next step natin ay kung meron ngayon tayong asset doon naman sa may Southern Samar, Mindanao area, kung meron doon, para habulin sila from there. No, pero kung hindi sila papasok dahil nasa 45 nautical miles na nga sila mula sa lupa. Yeah. Baka nga na sila, parang na discourage na sila. Tingnan natin, baka naman dumiretso na yan sa ibang lugar na. All right. Professor J. Batumbakal, maraming salamat po sa inyo pong panahon with us this morning. Thank you po. Balikan lang natin by Aljo si Commodore Trinidad. Are you still there, sir? Yes, po. I'm still here, po. Opo. Tanong ko lang po, sir. So, mukhang hindi ba natin pwedeng tabuyin ho yung mga yan or tumatakbo na po sila at tumigil na sa kanilang pagre-research? Ano po yung report ng inyong air assets, sir?
based sa ating monitoring kung bumaba na sila to Northern Samar. Okay. So we're continuously monitoring kung ito ba ay part ng whatever research they're doing o ito ay pababa na ng tuloy-tuloy. Okay. But anyway, siguro, tama ako po, I would agree. And siguro, lahat po na nakikinig sa atin will definitely agree. Kailangan magpaalam naman sila kasi tayo, yung mga ngisda natin, tinataboy nila kahit nasa EEZ natin, pinapalayas po yung ating mga mangingisda. Wala po magawa ang ating Coast Guard o sandatahang lakas. Siguro, just the same. Pwede rin natin silang palayasin sa EEZ natin, sabihin natin, hindi, teritoryo namin ito. I think we can also apply the same principle. Tama po ba, Commodore Trinidad? Yes, Song, we could apply all that we want to do with them subject to domestic and international law. Opo, And Song, I would like to react sa sinabi niyong baka naman pag nagpunta tayo sa kanila, sasabihin nga ng may technicality. Oo. Tama kayo dun, Tong, because this is part of the new breed of warfare na ginagawa nila sa atin. Kaya nga po. Everything that is below the threshold of conflict, gagawin nila sa atin. Oo. Hindi naman ho tayo papayag. Siyempre, definitely sa gusto nilang mangyari. But anyway, kaya pangalawa na po kasi ito. Dati sa Benham Rice po yata, 2 months ago. Ngayon, ito naman. Baka masundan pa po pangatlo. Kaya kailangan, nakabantay na ho siguro. Baka pwede ho natin sabihan ng Navy commandant po natin na maglagay ng isang barko po dyan o 2 barko para mabantayan, mahabol itong mga barko na ito kung hindi man ng Coast Guard, at least yung Navy po natin. What do you think, Commodore Trinidad? Yes, Song. Yes, Song. We will do everything to All right. ensure that violations of our EEZ All right. are acted upon promptly. Yeah. Thank you. Thank you po, Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson Philippine Navy. Good morning po sa inyo. Mabuhay po ang Navy.